Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, NPA hideout na diskubre ng militar sa Southern Leyte. Labi ng anak ng dating NPA binigyan ng maayos na libing. Ban sa Pogo muling iginiit ng mga senador. Pastor Apollo Kibuloy nasa Pilipinas pa ayon sa Department of Justice. 1.2 milyon halaga ng ari-arian natupok sa naganap na sunog sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nadiskubre ng mga tropa ng 14th Infantry Battalion ang hideout ng New People's Army o NPA sa Barangay Buak, Daco, Sogod, Southern Leyte. Nahanap ng militar ang hideout habang nasa gitna sila ng isang military operation matapos makatanggap ng report mula sa mga residente ukol sa presensya ng NPA sa kanilang lugar. Nakita sa kampo ang 3 fully sealed plastic containers na may lamang bigas at ilan pang personal na gamit. Samantala, muling hinukay ang labi ng namatay na anak ng magkasintahang dating rebelding NPA sa Barangay San Gabriel, Borongan City, Eastern Samar upang mabigyan ng maayos na libing ang bata. Ayon sa salaysay ng former rebels na si Genevieve Duro at Brian Encinas, namatay ang kanilang anak 1 buwan matapos ang kapanganakan nito sa kagubatan ng Borongan City. Matapos makita muli ang labi ng namatay na sanggol, malaki ang pasasalamat ng 2 dating rebelde na nabinyagan at nabigyan ng blessing ang kanilang anak. Nagpahayag rin sila ng kagalakan na nabigyan na ito ng pangalan. Magkasabay na ininspeksyon nitong Miyerkules, April 24 ni Senator Risa Ontiveros at Senator Win Gatchalian ang isang na-raid na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa Bamban, Tarlac. Parte ito ng kanilang advokasya na permanenteng ipagbawal ang mga pogo sa bansa. Kasama ng 2 senador ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pagsuyod sa opisina ng Zun Yuan Technology Incorporated na ipinasara kamakailan dahil sa online scam at human trafficking. Napag-alaman din ng 2 senador na ang 6 na empleyado o namamahala sa nasabing Pogo Hub ay mga pugante na nakapasok sa bansa na kinumpirma din ng Chinese Embassy. Patuloy naman na hinihikayat ni Ontiveros at Gatchalian ang pag-fully ban sa mga pogo dahil ayon sa kanila, wala itong naidulot na mabuti sa bansa at nagiging pugad lamang ito ng krimen. Nasa Pilipinas pa ang kontrobersyal na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Clavano. Saad ni Clavano, may natanggap silang mga impormasyon na hindi pa nakakaluwas ng bansa ang pastor at wala pa umanong bagong development mula sa pulisya. Dagdag ng Assistant Secretary, ginagawa ng DOJ ang lahat para masigurong hindi makakalabas ng Pilipinas si Kibuloy, lalo na't alam nila ang kakayahan ng nasabing cult leader na makapuslit ng bansa. Kamakailan, sinabi ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na hindi pa sila nakakatanggap ng official request para sa extradition ni Kibuloy. Tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang kabuuang halaga ng ari-ariang natupok sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Sitio Tugas sa Barangay Dumlog sa Talisay City, Cebu kahapon April 24. Sa ulat ng otoridad, agad na rumisponde ang hindi bababa sa 2 fire trucks mula nang napaulat ang nasabing sunog bandang alas 5:47 ng hapon nitong Miyerkules. Pasado alas 6 ng gabi nang itaas ang sunog sa ikatlong alarma. Idineklara itong far out ng mga bumbero dakong 6:47 ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil magkakatabi lamang ang mga bahay na nasunog kung saan 18 rito ang totally burned habang 6 naman ang partially burned. Hindi bababa sa 20 pamilya o mahigit 70 individual ang apektado ng sunog. Samantala, wala namang naiulat na nasugatan sa insidente na patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi nito. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.